naging biktima po ako, naging biktima si Vice Mayor Robert, si Councilor Volta, si Councilor Angelo, si Councilor Buboy at iilan pa. Ang naging biktima din po ang puso, office ng puso mismo, LYDO at iba pa. Malinaw po na ito po ay ginagastosan o pinupondohan. Nakakaalarma, nakakabahala at maaaring maging delikado. Pasensya nyo na, may isa na lang po akong babanggitin dahil napaka-importante po, lalo na ngayong bagong taon. Hindi ko man talaga pinag-uusapan ito, pero kailangan lang po talaga na mag-ingat po tayo. Lalo na ngayon, hindi lang sa mga naririnig, mga nabalitaan natin, pero lalo na sa social media, mag-ingat tayo sa mga, ano bang ikatawag sa mga modus sa social media. Nitong nakaraang mga linggo, naging biktima po ako, naging biktima si Vice Mayor Robert, si Councilor Volta, si Councilor Angelo, si Councilor Buboy at iilan pa. Ang naging biktima din po ang puso, office ng puso mismo, LYDO at iba pa, na ang nangyayari, may mga bumibili po ng foreign pages, kadalasan Vietnamese or Bangladesh, na mga foreign pages, kino-convert, pinapalitan yung pangalan para gayahin kami, para gayahin yung mga opisina natin, tapos minamass report yung mga totoong page o yung mga original na page para masuspend. Hindi ko alam kung ano yung purpose, hindi ko alam kung ano yung layunin nila, pero ang malinaw po ay ito po ay orchestrated, malinaw po na ito po ay ginagastosan o pinupondohan. Kaya sana po ay mag-ingat lang po tayo. Pag nakita po natin yung mga fake page, na minsan napaka-verify nila kasi talagang pinag-aaralan yung ganyan, yung mga social media experts siguro sila, mga professional. So kailangan mag-ingat po tayo. Pag nakita, hindi po kumutulong sa inyo na i-report natin kasi ito, hindi nga ito tungkol sa politika lang. Of course, kasama yung politika dyan. Pero ang problema, nakakaabala sa trabaho eh. Nagugulo po yung trabaho natin. Gaya na lang nung gumawa ng fake na page ng Pasig Urban Settlement Office ay medyo nakakaalarma, nakakabahala at maaaring maging delikado. Yung mga fake news kasi na nakakatawa na lang. Nung nakaraan, di ba, ang daming nag-get well soon sa akin. Wala naman akong sakit kasi nakita silang post ng 2017, nung bagong opera ako. 7 years ago na yun, 8 years ago na yun. Pero ganun po talaga, pag hindi tayo nag-isip at scroll lang tayo ng scroll, bago matulog, bagong gising, pag walang ginagawa, talagang medyo prone, susceptible tayo sa mga fake news. Kaya kailangan po talaga sa mga panahon ngayon ay mag-iingat tayo, doblehin pa natin ang pag-iiwan natin ng bulido. Sa ngalan ng katotohanan, ako po ay bulido ng tulong sa bawat isang empleyado, pati rin sa mga kabataan natin. Wala naman tayong gagawin na hindi maganda, doon lang tayo sa katotohanan. Pag may nakita tayo fake, pag may nakita tayo hindi tama, i-report lang po natin. At higit sa lahat, bulido, mag-iingat po tayo.